DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas. Good morning Metro and Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan sa iba pang lalawigan. Magandang umaga. Good morning din ho sa lahat ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Sa ulo ng ating mga balita ngayong magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas. Low pressure area sa Mindanao magiging bagyo ngayong Biyernes, tatawaging Aghon ayon sa Pag-asa. Luzon at Visayas Grid 8 oras inilagay sa red alert. 250,000 customer ng Meralco sa pool naman ng power interruption. Alokasyon ng tubig sa buong Kalakang, Maynila may tapyas ulit pagsapit ng buwan ng Hunyo. Taas presyo sa mga pangunahing bilihin, ibinabala sa pagbulosok ng halaga ng piso. Ban sa paggamit ng app na TikTok at iba pang foreign adversary applications sinusulong sa Kamara. 3 senior citizen na galing Lamay patay sa road mishap sa Laguna. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas. Yan ang ating headlines ngayong 24 sa Panang Mayo taong 2024. Ayon kong Angel Palmones, makakasama nyo ho hanggang mamayang alas 6 ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ito po si Edniel Parrosa. Pilipinas, malaki ang tsansang mabuo bilang isang ganap na bagyo ang low pressure area na binabantayan sa silangang bahagi ng Mindanao ngayong araw na ito ng Biyernes. Sa Kaliman, ito pa lang ang magiging kauna-unahang bagyo ngayong taong 2024. Sa press briefing ng Pag-asa, sinabi ni Weather Specialist Ana Cloren Horda na posibleng maging tropical depression ang naturang LPA at tatawagin sa pangalang bagyong Aghon. Ayon kay Cloren, maaring gumalaw ang LPA patungong Hilagang Kanluran hanggang Sabado at pagtapos ay sa Kaliliko sa Hilagang Silangan direksyon pagsapit ng Linggo. Bagamat hindi inasahang maglalandfall itong bagyo, nakatayan naman ng Weather Bureau na lalapit ito sa may Bicol region maging sa Eastern Visayas sa araw ng Sabado. Pero sinabi pa rin ng Pag-asa na patuloy lang sa pag-antabay dapat sa mga anunsyo ang publiko dahil maaari pa rin magbago ang direksyon ng LPA sa mga susunod na araw. 4:11 ng umaga, isinailalim sa red alert ang Luzon at Visayas grids kahapon dahil sa taas ng demand sa kuryente at pagbagsak naman ng ilang pangunahing planta sa bansa. Inilagay sa red alert ang Luzon grid mula alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, maging alas 6 ng gabi hanggang alas 10
kagabi. Samantala, isinailalim din sa red alert ang Visayas Grid mula naman alauna kahapon na hapon hanggang alas 9 ng gabi. Pero bago pa man ang naturang pagtaas ng mga alert status, ay nabatid na ang kabi-kabilang brownout nitong Miyerkules hanggang hating gabi. Naapektuhan ito ang halos 270,000 na mga consumer mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, maging sa Bulacan, Laguna, Pampanga, Rizal at Quezon Province. Matay sa datos ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 7 pesos nang nagkakaroon ng red alert sa Luzon Grid mula Enero ngayong taon, habang 8 naman ang naitala sa buong Visayas. Dalawandaan at 50,000 customer ng Manila Electric Company o Meralco ang sapul o nakaranas ng power supply interruption kagabi sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Bilang ho ba kayo dito? Kayo ba'y nakaranas ng brownout, mga kababayan? Sa kalatas na inilabas ng power distributor, nagpatupad sila ng manual load dropping sa ilang bahagi ng NCR, Bulacan, Cavite at Rizal. Ayon kay Meralco spokesperson at Head of Corporate Communications, Joe Zaldariaga, posibleng magpatuloy ang 1 oras na rotating power interruptions kung kinakailangan. Nagpatupad ang Meralco ng manual load dropping, power interruptions, tapos isailalim ng NGCP sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas Grid kahapon dahil sa manipis na supply ng kuryente. Tapos naman ho ang ating balitang kuryente. Aba, hindi pa ho tapos ang kalbaryo ni Juan de la Cruz kahit o sinasabi ng Pag-asa. Papasok na ho ang tag-ulan sa darating na buwan, sapagkat tatapyasan pa rin ho ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng tubig sa Kalakang, Maynila pagsapit ng 1 ng Hunyo. Ayon kay Environment Undersecretary Carlos David, ibababa ito sa 48 cubic meters per second mula sa kasalukuyang 49 na cubic meters per second dahil sa patuloy na pagsadsad ng level ng Angat Dam na umabot na sa minimum operating level. Pero sinabi ni David na walang aasahang water service interruption sa mga customer ng Maynila at Manila Water. Bababa yung supply ng Angat Dam o bumaba yung supply ng Angat Dam. Therefore, bababa yung alokasyon ng tubig. Pero wala raw inaasahang water service interruption. Hindi mapapatid, pero hihina yung tagas. Hanggang alas 8 ng umaga kahapon, lumagapak pa sa 179.68 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam mula sa 180.07 meters nitong araw ng Miyerkules. Magsimula na. Too late na hero ba? Magsimula, sabi ko sana magsimula nang magtipid eh. Tapos na nga pala El Nino. Sayang. Pag daw mag-shampoo. Sabi nung ano sabi ng taga-task force El Nino nung kasagsagan ng summer? Isahang flush na lang daw. Agoy. Abiso naman sa mga sineserbisyohan ng Manila Water dito ho sa Kalakang, Maynila. Isahan ng water service interruption sa ilang mga lugar. Wala ngayong araw na ito ng Biyernes hanggang sa 1 ng Hunyo dahil sa mga nakatakdang maintenance activity ng Manila Water. Sa pool nitong water interruption, ang mga lugar ng Barangay Kasilawan at Barangay Tejero sa Makati City mula May 25, alas 10 ng gabi hanggang May 26, alas 4 ng umaga. Maging sa Barangay Tandang Sora sa Quezon City mula May 30, alas 10 ng gabi hanggang May 31, alas 4 ng umaga. At muli naman sa May 31, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga sa June 1. Samantala, sa mga residente naman ng Barangay Marikina Heights, makinig ho kayo. Mayroon din ho kayong mga aasahang water interruption, pero yung na-experience nyo ngayon, magbabalik na mamayang alas 6 ng umaga. In particular dyan sa Barangay Concepcion 2,
na nakaranas ng water interruption kagabi. Pag naibalik na ang serbisyo, nag-abisyo naman ng Manila Water na paagusin muna hanggang sa luminaw ang tubig. Pero dagdag pa rin yun sa bill nyo. Kahit brown ang unang tagas, matagal ng problema yan eh. Kuryente, tapos tubig. 4:16 ng umaga sa tindahan ni Aling Nel. Yan, gising na ho. Bago na, magkape-kape na. Kung kayo ho'y may mga lakad ngayon, may mga pasok. May pasok. Pumalo na ho sa 374 na mga lugar, mga syudad sa bansa at bayan ang isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsala ng El Nino. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson, Assistant Secretary Joey Villarama, nagdeklara na rin ng state of calamity ang buong Bangsamoro region at 11 pang mga lalawigan. Sinabi ni Villarama na lumobo pa sa 9.5 billion pesos ang pinsala ng El Nino sa agrikultura at 160,000 hektare naman ang taniman ng napinsala. Kumikilos na umano ani Villarama ang gobyerno para pagamdaan naman ang nakaambang La Nina phenomenon sa mga susunod na buwan. Kailangan na po natin paghandaan po ang La Nina dahil mas mapinsala ito lalo na in terms of agriculture. So dapat po talaga naghahanda na tayo within our own households, yung ating emergency evacuation plan, yung ating food supply, emergency kits. At nandyan naman din po ang pagtitiyak ng gobyerno na hinahanda po at nagpapatuloy po ang flood control projects, pati po ang pagsasaayos po ng mga water impounding system. Ang tinig ni El Nino Task Force spokesperson, Assistant Secretary Joey Villarama. Inatasan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya ng gobyerno makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para paghandaan ang La Nina. Sa kanyang pagbisita sa Maguindanao del Sur, sinabi ng presidente na layo niyang matugunan ang malalang pagbahang taon-taon na lamang nararanasan. Inutusan din ni Marcos Jr. DPWH na makipagtulungan sa Asian Development Bank at iba pang ahensya sa pagpapatupad ng Flood Risk Management Project sa Ala River Basin. Nakapaloob sa proyekto ang rehabilitasyon ng Provincial Access Road sa Datu Saudi Ampatuan, Datu Hoper Ampatuan at Raja Buayan upang matiyak ang maayos na transport system at ang lokal na industriya. Ngayon, papalapit na tayo sa buwan ng Hunyo. Inaasahan natin na huhupa na ang matinding init, ngunit mapapalitan naman ito ng matinding pag-ulan. Kaya naman, inaatasan ko ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan lalong-lalo na sa mga LGU bilang paghanda para sa darating naman na La Nina. Ito ay upang maibsan ang epekto ng matinding pagbaha. Magandang umaga, Pilipinas! Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos sa ganap na oras na alas 4:19 ng umaga ngayong Friday. Mayroon pa ba hong hahabol sa mga pamilihan? Kaya gagaho ising na ho, 4:20 na. Abangan natin at maya-maya maririnig ho natin yung ilan doon sa mga updates, ilan pa nating mga balitang may kinalaman ho sa atin hong sikmuran ho. Pero in the meantime, malengke muna tayo at silipin ang presyo ng mga pangunahing bilihin nandyan sa Bagong Paranaque. Pamilyang bayan ng Bagong Paranaque. Si RH27 Noche Kakas. Noche, magandang umaga. Magandang morning, Inyel, dito sa Paranaque o pamilihang bayan ng Bagong Paranaque. Ito yung presyo ngayong thank God it's Friday. Ang liempo 380 ang kilo, habang ang spare ribs, yung parte ng karne ng baboy 320 at yung kasim naman na 340 ang kilo. Punta naman natin yung baka naman nga pala ay nasa 460 ang kilo. Ang whole chicken naman mataas na sa 210 ang kilo, habang yung isda, yung katulad ng tulingan nasa 200 ang kilo, yung pusit 480 ang ganoon din yung hipon 480 pa rin ang kilo. Isama na rin natin yung tilapia 160 at yung galunggong
260 ang kilo. At ipuntahan naman natin yung gulay. Yung sibuyas na pula, 90 ang kilo. Yung bawang, 145. Ang kamatis, 50 ang kilo. Patatas, 90. Repolyo, 50. Yung talong, 80 pesos ang kilo. Kalamansi, 100. Habang yung carrots, 80 pesos. Tumaas ito, nasa 80 pesos ang kilo. Yung sayote naman, 60 ang siling labuyo, yung siling pula, 170. Sama na rin natin yung okra, 140. Habang yung luya, hindi pa rin bumababa, nasa 215 pa rin ang kilo. Sa mga magkakape naman ngayong umaga gamit ang asukal, katulad ni Tatamon Samson ng Manila Bulletin, na suking-suki ng DCRH. Ang refined sugar, Tatamon, 90 pesos ang kilo. Yung wash sugar naman, 80. At yung brown, ganun din ang presyo, 80 pesos ang kilo. Yan ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong Thank God It's Friday dito sa Pamilihang Bayan ng Bagong Paranaque. Lahat kanunan sa Pilipinas, sa DCRH, ako si Natika Katutuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Kakat. Live mula dyan sa Pamilihang Bayan ng Paranaque. Magandang umaga, Pilipinas! Minus Kong Angel Palmones, kasama niyo pa rin hanggang mamayang alas 6 ng umaga. Ito po si Edniel Parrosa, oras 4:23 ng umaga. RH number 1 RH. Bilis ng oras, alas 4:30 na ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kuya, binabati natin ang ika-100. Maligayang ika-126 na anibersaryo ang hukbong dagat ng Pilipinas. Philippine Navy ay 24th. Ano bang exact date? 26 ba o nung nakaraang Lunes? Pero ngayong araw ay isasagawa ang pagdiriwang ngayon para sa formal na selebrasyon ng 126th anniversary ng ating Philippine Navy. Now more than ever, sabi nga natin, mas kinakailangang palakasin at gayon din, maramdaman din natin yung presensya ng ating hukbo dito sa karagatan. Specifically, ngayon, kung saan o kung kailan mas 'di ba? Mas pressing yung issues at concerns lalo na pagdating sa external defense. So, sobrang pressing at ng mga tindihan na nangyayari sa ating external territory. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng Department of National Defense ang nagdeklara na ang atin focus na pagdating sa pandepensa yun na nga sa panlabas. Hence, inanunsyo, ipinatupad itong Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Ayun na, nakatutok na tayo, hindi dito sa internal security. Well, syempre, of course, kasama pa rin yan. Pero ang focus at priority ngayon, itong territorial waters o external territory ng ating bansa. Kaya lang kahuntahan natin yung ilang mga ilang mga veterano hindi mga sundalo, mga mamamahayag. Sabi nga now more than ever din, mas kailangan natin ng talagang timon na galing sa Philippine Navy. Lalo na yung kung sino man ang sana 'di ba? Yung magiging puno. Kaya lang yung mga senior officials natin, kaya nga nitong si Vice Admiral Carlos, saka pa nadawit dito sa very unfortunate na incidenting ito. Tinawagan ng China, tapos tirecord ng China, tapos ipinagmamalaki ng China na may New Deal. Kawawa. Pero sabi nga ni Vice Admiral Carlos, part of the game. Naiintindihan niya rin naman. Talagang Diyos mio marimar. Ganun to talaga ang kalakaran. Kaya lang yun nga. Misto lang nga naging sacrificial lamang. Sabi nga ng ilan
ang Vice Admiral Carlos, dating hepe ng Western Command ng AFP. Magandang umaga, Pilipinas! Balikan natin ang mga balita dito sa Magandang Umaga, Pilipinas. 12 individual na gumagamit ng shabu at isang may dalang baril arestado sa Orani, Bataan. Sa detalye, babalita ni Danny Comilang, RH37. Danny. Sa tulong ng ilang concerned citizen na nagbigay impormasyon sa PNP, nadakip ang 12 individual na gumagamit ng shabu at isang may dalang baril sa Mariapi Subdivision, Orani, Bataan. Sa ulat mula sa Chief of Police ng Orani PNP na si Police Major Patrick Carlo Balcanao, nakatanggap sila ng impormasyon na umano'y isang grupo na kalalakihan ang pumapasok sa isang bahay sa liblib na lugar na may nakitang isa sa mga ito ay may dalang baril na nagdulot ito ng takot at pangamba sa mga residente sa lugar, kaya agad na ipinagbigay alam ito sa mga otoridad. Nang punta na naturang lugar ng mga tauhan ni Major Balcanao na aktuhan umano na bumabatak ng droga ang mga ito at nakumpiskahan pa ng isang baril ang isa sa mga naroon ng isang 12-gauge shotgun na kargado ng isang bala. Nakumpiska din ang ilang pakete ng shabu na tumitibang ito ng 0.5 gramo na nagkakalaga ito sa 3,400 pesos. Dinala ang mga nadakip sa Orani PNP at kinasuhan ng kaukulang kaso. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Comilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny Boy. Danny Comilang, 2 babae naman at isang lalaki arestado sa illegal na droga sa Dagupan City. Balita mula kay Freddy Fajardo, RH38. Freddy. 3 katao ang naaresto sa bypass operasyong isinigawa sa Barangay Lucaw, Dagupan City. Sa ulat ni Dagupan City Chief of Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, nag-operate ang kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement Unit matapos makipag-ugnayan sa PDEA Region 1. Isa sa kanila nagkunyaring buyer gamit ang marked money at binenta ng mga suspect ng hinihinalang shabu at agad itong inaresto. Nakumpiskang illegal na droga sa mga suspect na tumitimbang na humigit kumulang 30 gramo at may street drug price na 240,000 pesos. Ang mga naaresto isang 57 anyos at 33 anyos na parehong babae na kapwa residente ng Barangay Premisia sa Santa Barbara at 62 anyos na lalaking tricycle driver na residente ng Barangay Nalsan, Calasiao na sinasabi na inarkila lamang siya ng mga suspect. Nasa kustodiya ng Dagupan City Police ang mga salarin at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Magtungo naman tayo sa Visayas area. Chain of custody ng nakumpiskang illegal na droga sa mga suspect. Sinisikap na masunod ng kapulisan para hindi ma-dismiss ang kaso sa korte. Ayon sa opisyal sa Eastern Visayas. Balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. Sinisikap ng kapulisan sa Eastern Visayas na masunod ang chain of custody sa mga nakumpiskang illegal na droga sa mga drug suspect. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Reynaldo Pawid. Ayon kay General Pawid na isa sa mga technicalities na karamihan na kaso na kukumpiska at nahuli ang mga suspect. Tadi-dismiss lang ang kaso sa korte dahil nagkamali ang chain of custody ng pulis. Sayang lang ang mga police operation. Ang chain of custody, isang procedure sa mamagitan ng documentation, tracking at ebidensya mula sa crime scene hanggang sa pagsampa ng kaso sa Fiskalia. Ito'y pagprotekta rin sa mga ebidensya na hindi mag-contaminate at magkaroon ng tampering. Inayag ito ni General Pawid hinggil sa pagkakahuli sa Kalubian Leyte ng 4 na suspect sa PNP checkpoint ng nakaraang linggo na nakumpiskahan ng mahigit 200,000 pisong shabu, matataas na uri ng baril at mga balas sa kasalukuyang mga illegal na droga. Sinilalim na ng laboratory examination sa PNP Regional Office. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Jimmy Angay-Angay. Balita naman mula sa Mindanao. 8.7 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo naharang sa Sirawan Checkpoint sa Davao. Sa detalye, babalita ni June Suter ng Action Radio Davao. June.
Matagumpay na naharang ng Task Force Davao kasamang Davao City Police Office at Bureau of Customs 11 ang umabot sa 8,787,000 ang halaga ng smuggled na sigarilyo Huwebes na madaling araw, Mayo 23, 2024 sa Sirawan Entry Point, Barangay Sirawan, Turil District, Davao City. Nakumpiska ng sabing kontrabando mula kay Dante Cabasan, 26 anyos at Denick Earl Flores, 33 anyos, kapwa nakatira sa Cagayan de Oro City. Sakay ang nasabing mga suspect sa puting Isuzu forward wing van na may plakang JAH 3699 papasok sana sa lungsod ng Davao. Kasama na kumpiska ang 303 master cases na smuggled Canon menthol cigarettes na nagkakalaga ng 8,787,000. Samantala, pinuri rin ni Task Force Davao Commander Colonel Darin Cumia ang pagsisikap ng mga otoridad upang matiyak na hindi makapasok sa Davao City ang mga kontrabando. Ang mga naresto na turnover na sa Turil Police Station at naharap sa kaso paglabag sa Republic Act No. 4712 o Tariff and Customs Act. Mula sa Action Radio Davao, June Suter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, John. Ilawin lang natin na hindi ko kasama. Wala akong kapangyarihang manghuli ang press corps. Sila yung nagbalita, yung Davao Press Corps. Kasama raw sila sa nanghuli. Punta naman natin yung isang June. Hinaing ng mga mangingisda at magsasaka sa probinsya ng Tawi-Tawi kaugnay ng epekto ng El Niño phenomenon, binigyang tugon sa pagdalaw ng Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa detalye, ibabalita naman ni RH19 June Dimakutak. June. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pamimigay ng tulong ayuda sa sektor na magsasaka at mangingisda sa Bonggao, Tawi-Tawi na may matindi ring hinaing kaugnay sa matinding epekto ng El Niño phenomenon. Mainis siyang sinalubong ni Governor Ismael Mang Sali habang kasama ng Pangulo ang iba't ibang ahensya at departamento tulad ng DOLE, DTI, DA at DSWD sa pakikisa rin ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng iba't ibang ministries at ng project tabang ng Office of the Chief Minister sa pag-distribute ng iba't ibang tulong tulad ng cash assistance, trabaho, pangkabuhayan at agricultural assistance sa ginanap na 2 araw na bagong Pilipinas Servicio Fair na inilaan para sa mga residente ng buong probinsya ng Tawi-Tawi. Sa naturang aktibidad, personal na dinistribute ng Pangulong Marcos Jr. ang cash assistance sa 10 selected beneficiaries sa probinsya at ang cash assistance worth 10 million pesos each para sa provincial governments ng Tawi-Tawi at ng Basilan. Sa mensahe ng Pangulo, labis itong hinahangaan at pinasasalamatan ang mga kasalukuyang namumuno sa BARM dahil sa tinatamasang malawakang kapayapaan at kaunlaran. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, John Dimakutak. .442 sa tindahan ni Aling Nelia sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Magandang Umaga, Pilipinas. Pospuso nang naghahanda ang mga ahensya ng pamahalaan sa napipintong epekto ng La Nina ngayong panahon ng tag-ulan dito sa Metro Manila. Tiniyak ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na may flood mitigation measures nang tinatapos ang Department of Public Works and Highways. Kabilang dito ang 3 pumping station sa Campton and Taft at UN Avenue, 1 sa Espanya Boulevard, 4 sa Araneta Avenue. Panukalang detention pond sa Campo Aguinaldo EDSA, repair ng pumping station sa Maisilo Circle at drainage improvement sa Caloocan. Sa meeting ng MMDA at mga alkalde, sinabi ni Artes na 71 pumping station ang operational, habang 36 ay in-upgrade. Samantala, nakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense ay iba pang LGU para sa makarampatang paghahanda sa panahon ng tag-ulan ay hindi na bago. Kaya may kaukulang protocol para rito. Asahan naman ang mas mataas daw na presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Yan ang sinabi sa DZRH ni United Filipino Consumers and Commuters President Rodolfo Haveliana. Sunod ng naging pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar. Haba?
Narinig ko ulit si Kuyang RJ. Maliban dito, posible rin daw tumaas pati ang presyo ng langis dahil inflationary ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman iginiit ni Abellana na hindi talaga sapat ang sweldo ng mga manggagawa sa NCR na 620 pesos kada araw. Ang impact niyan talaga ay very inflationary. Ang tinatamaan po nito, mas lalo na po yung mga kababayan nating mga naghihirap. So hindi po talaga sasapat dito sa National Capital Region yung sahod na 620 pesos. Malaki po sa tinatawag na nakabubuhay na sweldo ng isang manggagawa na 1,200 pesos. Ang tinig ni Ginoong Rodolfo Abellana. Bumaba muli ang halaga ng piso kahapon, isang araw matapos bahagyang makabawi sana laban sa US dollar. Lumagapak ang halaga ng piso sa unang 7 sentimos sa pagsasara ng Forex sa palitang 58 pesos and 13 centavos bawat kada isang dolyar ng US of A. Noong Lunes, lumagapak sa pinakamababang palitan ng ating piso ng magsarang Forex trading sa 58 pesos and 27 centavos bawat dolyar, habang nakabawi ito noong Miyerkules sa 58 pesos 6 centavos per dollar. Sinusulong naman sa Kamara ang ban sa TikTok at iba pang foreign adversary controlled application sa Pilipinas. Sa House Bill 10489 ni Manila Representative Bienvenido Abante, pagbabawalan ng app stores at internet hosting services mula sa distribusyon, maintenance at pag-update ng foreign adversary controlled apps. Ang Pangulo ang tutukoy ng mga bansang foreign adversaries daw ng Pilipinas. Grabe naman ito. Para maprotektahan ang publiko sa manipulasyon at misinformation campaigns online. Halimbawa ni Abante ang TikTok na may 49.9 million users sa Pilipinas dahil umano sa koreksyon ng kumpanya nitong ByteDance sa Chinese Communist Party at Chinese government. Alam niyo ho ba, sabi ho ng ilan nating mga source dito sa pamahalaan, hindi lang pala TikTok. Well, TikTok kasi ay TikTok ay hayagan na bawal o hindi pinagagamit sa Department of National Defense. Pero hindi lang pala ito, mga kababayan, yung ating binabanggit na application na ipinagbabawal o iminumungkahing huwag gamitin. Ayun. Dito sa ating sa ating ilang government agencies. Mamaya pag-uusapan natin yan sa ilan pang saglit. Sandali ho lamang. Flash Report. Flash Report! Yung low pressure area ho na binabantayan ng DOST Pag-asa sa Mindanao ay ganap ng lumakas at naging bagyong Aghon. Bagyo na ho. Mayroon na tayong bagyo ngayon 2024. Huling namataan ang sentro nitong bagyong Aghon sa layong 350 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Antabayanan nyo ilan pang mga detalye mamaya mula mismo sa DOST Pag-asa. Ulitin ho natin, mayroon na ho tayo mga kababayan, mayroon na tayong bagyo. Ang bagyong Aghon na buo dyan sa bahagi ng Mindanao. Flash Report. Flash Report! Maganda umaga, Pilipinas! 4:47 ng umaga. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwas ang gumawa ng hindi inaasahang bagay. Sarap. Uy, excite. May bagyo na. Diyos me, Marimar. Ito yung mga panahon na pag may balitang bagyo, pinupusuan ng mga netizen. Hindi ini-angry, hindi sinasad reacts, di ba? Kaibigan.
nakakamiss yung mga panahon na maulan lang o kaya hindi naman sobrang init. Bagamat syempre ayaw naman natin ng bagyo, ayaw natin ng hagupit, ng kalamidad, di ba? Lalo pa dyan sa Mindanao, particularly sa Caraga at Davao regions. Mga kaibigan, di ba? Alam niyo ho yan, yung mga nakikinig sa atin lagi sa balita. Umihilang ang daga, baha dyan Ubus na rin ang beer. Sana wag naman ganun ang senaryo, no? Bagamat we welcome the development, on behalf of the Filipino people, we welcome this news. Pero na tayong bagyo, mga kaibigan. In case you missed it, para sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang mga talapitan, 4:52 ng umaga. TV at mga lumang comics. Yun. Meron na tayong bagyo. Na-develop na yung low pressure area sa Mindanao at ngayon tinatawag din nating bagyong Aghon. Ayon sa DOST Pag-asa, nabuo itong LPA yung LPA lumakas into a tropical depression at huling namataan sa layong 350 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa ilang minuto lamang antabayanan natin ang update mula sa DOST Pag-asa. Pero sa ngayon, kung kayo nakikinig sa DZRH, ibangon na at samahan nyo na kaming magkape. Habang kayo nagkakape, ako rin dito sa booth nagkakape, kasabay nyo. Magbabalitaan tayo at magbibigay ng updates, reports at diskurso aga mamaya alas 6 ng umaga. Diyan lamang kayo. Minus Kong Angel Palmones, inyo pa rin nakakasama as of the moment. Ito po si Edniel Parrosa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Paalala na Senate President Francis J. Escudero na kung sino ang nag-aakusa kay Bamban Mayor Alice Guo na hindi siya Pilipino ay sila dapat daw ang magpatunay. Ayon kay Escudero, sa ngayon ay mananatili ang presumption na Pilipino ang alkalde batay sa mga dokumentong naipresenta at mga testimonya kanyang naibigay sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ani Escudero, bagamat may rason para mag-alangan ang publiko, ang presumption ay nananatili pa rin. Sinabi ng bagong upong Senate President, si Mayor Guo ay nakatakbo bilang alkalde nung nakalipas na halalan at nanalo dahil sa registered voter at may passport na Pilipino. Pinaliwanag ni Escudero ng maaring maghain ng petisyon laban sa citizenship ni Guo ay ang Solicitor General. Aniya, walang kapangyarihan ng COMELEC para i-disqualify ang alkalde, sa halip ay ang Solgen lamang ang dapat mag-question dito. Inihalimbawa pa ni Escudero naging kaso ni Senator Grace Poe na hindi kilala ang tunay na mga magulang at adopted parents ang lumutang kaya't itinuring ng Korte Suprema na fondling. Sa ngayon ay nasa Solgen na ang bola, sabi ni Escudero, para kanselahin ang birth certificate ni Guo at tuluyang mabawi ang kanyang citizenship. Inikayat nitong Miyerkules, Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang Commission on Elections na ay konsidera panukala na Smartmatic na gamitin ang mga vote counting machines o VCMs upang makatipid ng bilyong halaga sa 2025 midterm elections. Ang Smartmatic ay may mahigit 90,000 VCMs na pinaupahan ito sa poll body simula pa noong 2015. Batay sa liham ng Smartmatic sa COMELEC kamakailan, 93,977 machines na nakabase sa optical mark readers at ang kanilang election management system ay saklaw ng warranty na nagpapalawig sa tatlong magkakasunod na national at local elections matapos ang 2016 polls. Ay kay Rodriguez, pag-aari ng COMELEC ang automated election system software, vote counting system, consolidated canvassing systems at ang overall na sistema na ginamit noong 2025 o noong ginamit o binili ng poll body sa halagang 402.73 million noong 2021. Ayun. At dahil dito walang pangangailangan, ayon pa sa Solon, na bumili
na mga bagong machine ng COMELEC para sa 2025 midterm elections. Nagugunitang ini-award ng COMELEC ang kontrata para mangolekta at bilangin ang boto sa 2025 polls sa nag-iisang lone bidder sa South Korean company na Miro Systems. Tapos idiskwalipika ang Smartmatic na makailan ay pinawalang bisa ng Korte Suprema ang resolusyon ng COMELEC na sinabing sangkot sa grave abuses of discretion sa pagdiskwalipika sa Smartmatic sa mahabang panahon ng katandem ng poll body sa national at local election sa bansa. 4:57 ng umaga, nasa 135,000 benepisyaryo sa Tawi-Tawi ang makatatanggap ng 700 million pesos na halaga ng serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at tulong pinansyal sa 2 araw na bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Tawi-Tawi. Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Romualdez ang paglilunsad ng BPSF sa Tawi-Tawi, ang kauna-unahang serbisyo caravan sa Bangsamoro Autonomous Region in Masli, Mindanao o BARM. Ito na ang ika-18 lugar na pinuntahan ng serbisyo caravan at ikapito naman sa Mindanao. Nagsilbi bilang local host ng event sina Governor Ismael Sali at Representative Dimzar Sali. Umabot naman sa 75 kinatawan ng Kamara ang nakiisa sa BPSF Tawi-Tawi, ang pinakamalaking kongresista na sumaksi sa Festival of Services event o pinakamaraming bilang. May 40 ahensya ng pamahalaan ang naglaan ng kabuang 199 na services para sa 135,000 na mga benepisyaryo, kung saan may kabuang 699 million pesos na halaga ng mga programang inilunsad sa loob ng 2 araw na aktibidad. 319 million pesos dito ay bilang cash assistance. Ang silbi rin ng lugar bilang payout center ng may 100,000 individual na benepisyaryo ng AIX o nagkakahalaga ng 319 million pesos sa buong lalawigan ng Tawi-Tawi. Bahagi rin ang citywide activities sa mga scholarship program ng TESDA-CHED, kabilang ng mga tulong pangkabuhayan sa iba't ibang sektor na benepisyaryo mula sa buong lalawigan. Huwebes ng hapon, pinangunahan ni Speaker Romualdez ang pamahagi ng 222,000 at 100 kilo ng bigas. Ang pamahagi ng bigas ni Romualdez ang dahilan kung bakit nabansagan daw siyang Mr. Rice. Sa unang gabi rin ang Serbisyo Fair, idaraos ang pagkakaisa concert na gaganapin sa DepEd Complex Ground sa Baybonggao, kung saan tinatayang may 10,000 inaasahang dadalo. Lulunsad din sa BPSF Tawi-Tawi sa Biyernes ang Startup Incentives, Business Opportunity and Livelihood o SIBOL Program at ang Integrated Scholarship and Incentives for the Youth o ISIP for the Youth Program. Ang SIBOL Program o SIBOL Program na inisyatibo ni Speaker Romualdez ay naglalayong hikayatin ng mga nais na magsimula ng negosyo, pero hindi lamang upang maiangat ang kanilang kabuhayan wala sa kahirapan at suporta sa panahon ng kinakailangan nila. Pinangunahan ni Natingog Party List Representatives Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre ang pakikipagtulungan ni Speaker Romualdez, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sa pamahagi ng tulong sa 322 na pamilyang nasunugan sa Parañaque. Ang inisyatibo ay bahagi ng patuloy na dedikasyon sa mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng komunidad at maibsan ang kinaharap na pagdurusa ng mga apektadong residente. Isinagawang pamahagi ng tulong noong nakaraang linggo, nagpapakita ng kapangyarihan ng sama-samang pagkilos at ng diwa ng bayanihan ng mga Pilipino. Sama ng mga miyembro ng Tingog Party List sa mga volunteer at community leader na namahagi ng food pack at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng sunog. Binigyang din naman ni Representative Jude Asidre ang kahalagahan ng pagtutulungan tungo sa pagbangon mula sa mga pagsubok. Malaking tulong din ang karagdagang suporta na ipinaabot ni Speaker Romualdez para sa ikatatagumpay ng relief operation. Ipinaabot naman ng mga benepisyaryo ng relief operation ang kanilang ipasasalamat sa mga natanggap na tulong at ang kahalagahan ng kagyat tatagon sa kanilang pangangailangan sa panahon ng krisis. Nagpasalamat naman ang party list sa lahat ng mga taong nagbigay suporta upang may sa katuparan
ang relief operation sa mga nasunugan. Ito ay sinapara niya kay 1st District Representative Congressman Edwin Olivares, barangay captain ng barangay Santo Domingo, si Cap Janico, nagbigay daan sa mabilis at maayos sa pamahagi ng tulong sa mga biktima. Iniyak din ng party list ang dedikasyon sa pangunguna sa disaster response efforts at mga programa ng pagtulong sa mga komunidad bilang misyon na paglingkuran at maiangat ang kalagayan ng mga Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:01 na ho ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Saglit. Agoy, asa na? Aha. Ay, ambot na buhay ito talaga. Biyernes na biyernes. Diyos mío, Marimar. Magandang umaga Pilipinas! Good morning Metro and Mega Manila. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Ayun ay araw tayo ng Biyernes, Friday, 24 sa buwan ng Mayo taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, low pressure area sa Mindanao, ganap ng bagyong Aghon. Luzon at Visayas grid, 8 oras isinailalim sa red alert. 250,000 customer ng Meralco sa pool ng power interruption. Alokasyong tubig sa Metro Manila, may tapyas ulit sa susunod na buwan. Taas presyo sa mga bilihin ibinabala sa pagbulusok ng halaga ng piso. Saan sa TikTok at iba pang mga foreign adversary applications isinusulong sa kamera. At 3 senior citizen na galing Lamay patay sa road mishap sa Laguna. Magandang umaga, Pilipinas! Yan ang ating headlines ngayong umaga ito ng Biyernes. Minus Kong Angel Palmones. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Makakasama niyo hanggang alas 6 ng umaga. Ito pa rin po si Edniel Parrosa. Pilipinas, ganap na hong bagyo ang binabantayang low pressure area sa bahagi ng Mindanao. Ayon sa DOST Pag-asa, bago ho mag-alas 5 ng umaga ay nabuo na ang tropical depression o bagyong tatawagin na hong bagyong Aghon. Galing namataan itong bagyong Aghon sa layong 350 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Antabayaran nyo ang iba pang mga detalye mamaya live mismo sa DOST Pag-asa.
5:06 ng umaga. Siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko, lalo na sa mga taga Maguindanao, prioridad pa rin ang administrasyon ng seguridad ng bansa. Sa talumpati sa Maguindanao del Sur, sinabi ng presidente na hindi nakakalimutan ng gobyerno ang mga hamong pansiguridad na kinaharap ng lugar. Patuloy umanong tinutugunan ang pamahalaan ng mga ugat ng hidwaan at hindi pagkakaunawaan sa Maguindanao upang makamit ang kapayapaan ng komunidad. Tinimok ni Marcos ang sambayanang magkaisa at makipagtulungan sa gobyerno at tinatitiyak din niya sa mga ahensya at LGU na nakararating ang tulong hanggang sa mga liblib na lugar. Sa pagtutulungan at pakikiisa ng bawat isa sa inyo ay patuloy na uusbong ang kapayapaan at lalong uunlad ang ating bayan. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nandito, mula sa mga pinuno hanggang sa bawat empleyado, sisiguraduhin po namin na makakarating ang lahat ng tulong, programa, oportunidad sa ating mga mamamayan. Lalo na sa pinakamalayong lugar tulad ng Basilan, tulad ng Tawi. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa iba nating mga balita, ipinagpilitan pa rin ng China na may pinasok na bagong kasunduan ng Pilipinas kaugnay ng pamamahala sa Ayungin Shoal. Ayon kay Wang Wenbin, Chinese Foreign Ministry spokesperson, patuloy raw dito ang pagsibak kay Vice Admiral Alberto Carlos bilang commander ng AFP Westcom. Nagpapakita umano ng guilty conscience ang patuloy na pagtanggi ng Pilipinas sa kasunduan at ang paninisi nito sa China. Pero sa pagharap ni Carlos sa Senate hearing, inamin niyang tinawagan siya ng isang Chinese military attaché, pero itinangging nagkaroon sila ng kasunduang kokompromiso sa pambansang interes. At paulit-ulit nating sinasabi ng Presidente Bongbong Marcos, walang agreement. Ganun lang ho kasimple yun. Chinese Foreign Ministry, wag na hong magsinungaling. Please lang. Sinabi ng walang agreement eh. At kung mayroon man in the past, kung mayroon man sa nakaraan na mga agreement o kasunduan gaya ho ng bagong diskarte sa Ayungin Shoal o saan mang bahagi ng West Philippine Sea, di ba? Yung nakaraang presidente ni name drop din ng China. Diyan naman sa Baho de Masinloc. Kung mayroon man, in the first place kasi wala eh. Pero kung mayroon man, sabi ng presidente, ito raw ay hindi kinikilala at automatikong ibinabasura ng kanyang administrasyon. Tapos ang usapan. Tapos ang boxing. Wala na hong wag na hong manggulo. Talaga itong mga kapitbahay natin, no. Alam mo yung kapitbahay mong big time na pero inggitero pa. Ganon. Uy, nakarelate. 5:09 na ho ng umaga. Ito ho ay personal ko lamang take, hindi ho galing sa opisyal ng gobyerno. Wag na ho natin pinapansin ng China. At para naman doon sa mga kasama natin sa media, lagi nating susundan lagi nating susundutin ng one-liner, two-liners every time na may statement ng Foreign Ministry na lahat ng sinasabi nila sinasadya lamang hong guluhin internally yung atin hong bansa, sapagkat tayo kasi ganito ho ang sitwasyon mga kaibigan. Sa China controlled ng Communist Party yung kanila hong balita. Yun yung dahilan kung bakit marami yung nagsasabi, scholars, mga perhaps OFWs or kung sino man, negosyante, kapag nagpunta ho sila doon sa, lalo na sa mainland, magulat ho kayo, sinasabi ho ng mga profesor at mga eksperto. Pagdating nyo ho dyan, mayorya ho ng mga Chinese, walang alam sa nangyayari sa West Philippines. Bakit kanyo? Wala naman silang pake. Gusto lang nilang magnegosyo, gusto lang nilang maipagbuo ng goodwill, na dapat naman talaga at 'di ba? Centuries old na ho tayong may barter at magandang trade relationship with China. Mga kapatid, mga pinsanan ho natin yung mga yan 'di ba? Ang kaaway ho natin, ang problema ho kasi dito, yung kanilang pamahalaan. Dahil sanay silang kinokontrol ng balita. Hindi sila sanay or kakaiba naman ang sistema dito sa Pilipinas. Na lahat ng statement pinapatulan ho natin sa media in such a way naman na malaya tayo, 'di ba? Malaya tayo dito. Demokrasya at may kalayaan sa pamahayag. Yun naman ang kinakapitalize ng China. Paano? Dahil alam nila na hihingan natin ng reaksyon ating mga government officials, statements. Yung ating hong mga timon dito, labas naman sila ng labas. mga
kasinungalingan. Ganon lamang ho kasimple. Maganda umaga, Pilipinas! 5:11 ho ng umaga sa tindahan ni Aling Nelia. Ising na, bangon na magkape-kape na ho tayo. Buwang tiwala ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa mga pahayag ng dating commander ng AFP Western Command, si Vice Admiral Alberto Carlos. Ito ang sinabi sa DZRH na Senator Tol, kaugnay sa laging pagdinig ng Senado kung saan inamin ni Carlos na nakatanggap nga siya ng tawag mula sa isang Chinese military attaché. Pero ayon kay Senator Tolentino, hindi naman ang laman ang naging pag-uusap ang kanilang sinisiyasat, kundi kung may wiretapping bang naganap. At mayroon nga. Sa kabila nito, sinabi ni Tolentino na paiimbestigahan pa rin nila sa National Bureau of Investigation ang naturang audio recording. Kakaroon din daw ng closed-door hearing kung saan tatalakayin at ibubunyag ang ilan pang mga sensitibong impormasyon patungkol sa issue. Tagay ko po, nagsasabi siya ng totoo. Okay. Parangal naman na sundalo po si Admiral Carlos, US Naval Academy po yan. Wow! Bimedal soldier. Tayo po ay naniniwala sa kanyang testimonya. Hindi naman po pinag-uusapan doon sa simula pa lang kung meron ng new model o kung ano man yung substance ng conversation. Ang tinutukoy po ng investigasyon, yung po isang ayon doon sa resolution na ako mismo ay nag-file, ay kung meron bang wiretapping, yun po yung issue. Pag may wiretapping kasi, merong violation of Philippine laws. So doon po ako nakatutok at doon din nakatutok ang committee at sumang-ayon naman ang Department of Justice, ang Office of the Solicitor General, maging ang DFA. Una rito sinabi ni Carlos na tungkol lamang daw sa pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea ang tinalakay sa telepono na again, wala akong consent niya na inirecord pala. Kahit ang sadyang tumawag mismo ay ang Chinese military attaché. RH! Tinawag na choppy o maalon ang relasyon ngayon sa pagitan ng Pilipinas at China, partikular na sa pamamahala ng mga dispute at pagtaas ng tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ganito ay nilarawan ng kalihim ng Department of Foreign Affairs na si Enrique Manalo ang sitwasyon ngayon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Manalo, dahil ito sa sunod-sunod na pampubuli ng China Coast Guard at Chinese militia vessels sa mga mangingisdang Pilipino, lalo na sa bisinidad malapit sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal. Kadagdag pa rito ang issue ng wiretapping ng Chinese diplomat sa pag-uusap umano ng isang Chinese embassy official at isang opisyal ng armed forces patungkol sa napagkasunduan umano ng gentleman's deal sa West Philippine Sea. Tiniyak naman ni Manalo na patuloy nilang ipinaglalaban ng karapatan ng bansa sa tama at legal na paraan kung saan ito ay isang government-wide efforts sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilang saglit ito, antabayan natin update sa ating unang bagyo ngayon 2024. Oras, 5:14 ng umaga. DOST Pag-asa, kasama natin Sir Dan Villamil. Sir Dan, magandang umaga. Magandang umaga po Sir Edniel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Kaninang madaling araw ay tuloy na nga nag-iisang bagyo itong low pressure area na ating monitor at pinigyan natin ito ng local name Aghon. At kanina alas 4 ng umaga, huling namataan yung sentro ni Bagyong Aghon sa line 340 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 45 km per hour at pagbugso na umaabot sa 55 km per hour. Patuloy ang paggalaw ng nasabing bagyo pa west-northwestward sa bilis na 30 km per hour. At ngayong madaling araw ay nakataas na itong tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang areas ng Visayas at Mindanao, particular dito sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao at Bukas Grande Islands. Kaya sa mga nabanggit lugar, asahan natin ang posibleng epekto ng malalakas na hangin na dala ng bagyo within the next 36 hours. At ngayong for today or for the next 24 hours, makaranas tayo ng mga pag-ulan. Yung mga direktang pag-ulan na dala ni Bagyong Aghon, particular dito sa malaking bahagi ng Caraga at ilang areas ng Eastern Visayas. Magpapatuloy at lalakas pa yung mga pag-ulan na ito hanggang bukas at makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan sa ilang areas ng Bicol region na kung saan magpapatuloy mga pag-ulan na ito hanggang sa araw ng linggo. Kaya binabalaan natin yung ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar sa mga banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa.
At base sa ating latest forecast track, hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng close approach or landfall dito sa area ng Eastern Samar bukas ng umaga bilang isang tropical depression. At magpapatuloy ang paggalaw nito sa area ng Eastern Visayas, Bicol Region area at magre-recurve naman ito papalayo sa ating bansa sa araw ng Sunday. Kaya umantabi lang tayo sa mapis sa pinapalabas ng Pag-asa itong ating mga succeeding tropical cyclone bulletins para sa nasabing bagyo na ito. Sir Dan, may mga serye ng katanungan lang ako, pero unang-una, para ho dito sa Metro Manila, lalo na yung mga, for example, yung mga nandito sa Taft Avenue, tapat ng De La Salle University, kung nasaan si Sherwin Alfaro at ang ating DZRH Malakas Promo, mararamdaman ba yan, Sir Dan, dito sa Metro Manila? Ngayong araw po hanggang bukas, araw ng Sabado, ay sa ngayon po, base sa track nitong bagyo, ay hindi naman na po natin ina-expect yung direktang epekto dito. Pero inaasahan natin yung posibleng matakatsansa ng pag-ulan pagsapit ng Linggo hanggang sa Lunes. Dulot po yan nung trough o extension na nasabing bagyo dito sa Metro Manila. So yung mga pag-ulan po natin na posibleng maranasan ngayong araw ay dulot lamang ng mga usual na afternoon to evening na mga thunderstorms. Pero sir, kanina narinig ko, may pag-asa na mag-landfall sa Eastern Samar tomorrow or by tomorrow. Pero may chances din ba na lumakas ito into a mas malakas na level ng bagyo o tropical depression lamang ito? Well, sa ngayon po, yung landfall scenario natin, posible pa itong mag-landfall as a tropical depression. Pero yun nga po, magdedepende pa rin ito sa magiging, kung may magkakaroon man ng significant changes sa track ng bagyo. Pero as of now, yung landfall scenario po natin, possible as a tropical depression. After landfall naman po, pag nagre-recurve ito pa rin ng ating bansa, saka pa lang ito lalakas. Maximum na ano nito ay possible typhoon intensity, na kung saan may kalayuan naman na po ito sa ating kalupaan. Okay, so magiging typhoon pero sana mas malayo na, parang gano'n sinasabi niyo. Opo, tama po sir. So pinakamataas po na wind signal na posible nating i-issue para sa bagyong ito ay tropical cyclone wind signal number 2. Since tropical storm po yung kumbaga yung highest intensity ng bagyo na kung saan pinakamalapit po ito sa ating kalupaan. So yun na nga, nasagot mo na rin yung susunod ko sarang tanong. Definitely magtataas pa tayo ng signal number 2 or madadagdagan pa yung signal number 1. Opo, tama po kayo dyan, Sir Enel. Habang papalapit nga po itong bagyo sa ating kalupaan, mas rarami pa yung areas na magtataas pa kami ng wind signal number 1 sa mas maraming areas at posibleng magdagdag na rin tayo ng wind signal number 2 pag nag-intensify na ito in the tropical storm category. I'm sorry, kailan siya maaaring mag-intensify sa tropical storm? Inasan po natin possible intensification into a tropical storm within the next 36 hours po, Sir. So kalahating araw. Pero sir, ganito kasi, di ba, kayo pag yung mga eksperto natin kapag nag-explain kayo ng ulan sa gitna ng El Nino, medyo medyo malakas-lakas yan eh. Ganun ba yung pwede natin i-expect dyan? Dahil sala sa init, sala sa lamig tayo dito sa Pilipinas? Well, in terms of El Nino naman po, kumbaga na doon na tayo sa ginatawag natin decaying phase. So, patransition naman po tayo sa neutral conditions. So, kumbaga itong mga ulan na dala ng bagasan pa rin po natin dito sa areas po ng Eastern Visayas, Caraga at Bicol Region. Kumbaga ito po yung mga areas na pinaka-apektado ng mga direktang pag-ulan ng bagyo na ito. Nakikita kasi namin ngayon sa Himawari Satellite, sir, may medyo marami-raming ang ulap itong dala. Oo, itong bagyo. Anyway, Sir Dan, kapag may mga update, tatawag ulit kami sa inyo. Maraming salamat. Yes po. Maraming salamat po, Sir Daniel. Magandang umaga. Flash Report. Flash Report! Ulitin lamang ho natin sa mga kabubukas ng radyo. Bago ho actually mag-alas 5, in-announce na ho natin ito. Ganap na hong bagyo. Ito hong binabantayang low pressure area sa may bahagi ng Mindanao. Ito hong bagyong Aghon. As of 2 a.m., nasa 350 kilometers silangan siya ng hinatuan. Pero ang latest ayon sa DOST Pag-asa, sa kanilang 5 a.m. bulletin ho, na naririnig nyo lamang o karirinig nyo lamang ngayon, ay may mga areas na hong nakataas ang signal number 1 in particular dito sa ilang mga lugar sa Mindanao at Visayas. Mamaya ho uulitin ho natin yan, pero ang sinasabi ho ni Sir Dan Villamil, maaari pa rin hong lumakas itong bagyong ito sa susunod na 1.5 araw. At kapag lumakas ho ito, o regardless ho kung lalakas o hindi, rather, mataas din ang chance na mag-landfall ito sa may silangang bahagi ho ng Visayas sa susunod din hong mga oras, 1.5 araw. Maaari hong itaas ang signal number 2 sa ilang mga lugar kung hindi man madagdagan
yung mga lugar na nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Flash Report! Flash Report! Ulitin lamang ho natin para ho doon sa mga nakatutok at inaantabayanan kung nasaan nga ba ang mas malakas stickering promo ngayong morning. Nandyan ho si Sherwin Alfaro malapit sa LRT Line 1 ng Vito Cruz Station. Northbound ho, napaka-spesifiko namin. Northbound ng LRT 1 ng Vito Cruz Station. Malapit ho sa De La Salle University. Sabi ho ng Pag-asa hindi magkakaroon direct effect sa Metro Manila yung bagyo. Bagamat may mga pagulan pa rin na pwedeng i-expect sa mga sunod na pagkakataon. So good na ho, dyan ho sa lokasyon ni Sherwin Alfaro. Maganda umaga, Pilipinas! 5:22 ng umaga. Para Maganda umaga, Pilipinas! May bagyo! Mayroon akong bagyong aghon. Ayon sa DOST Pag-asa, mamaya ho atin hong uulitin yung updates mula ho sa ating Weather Bureau. Pero mayroon na hong bagyo dyan ho sa may Mindanao. Ito hong bagyong aghon na nagdulot na ho ng pagtaas ng signal number 1 sa ilang mga lalawigan. At inaasaan pa hong lalakas sa mga susunod na araw. Babalikan ho natin yan maya-maya lamang. Maganda umaga, Pilipinas! Itogon Police, mayroon ng lead at person of interest sa 5 suspect na humold up sa isang gold trader sa Itogon, Benguet. Balita mula kay Romy Gonzales, RH41 Romy. Good morning, Romy. Romy. Balikan natin si Romy Gonzales. Samantala, relasyon ng Kamara at Senado aayusin daw ni Senate President Chis Escudero. Balita mula sa Senado, RH28. Raymond Adpas. Raymond. Kung meron mang dapat unang ayusin ay ang relasyon ng Senado at Kamara de Representantes bago pag-usapan ng iba pang mga bagay kasama ng mga priority legislative agenda. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, mahalagang maibalik ang magandang relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Para kay Escudero, hindi magandang tingnan na nagbabangayan ang mga mambabatas sa harap ng publiko. Mas makabubuti na maiwasan ang mga unparliamentary remarks sa loob at labas ng Kongreso. Matatanda na nagsimula ang mainit na palitan ng salita sa dating liderato ng Senado at Kamara de Representantes nang isulong ang People's Initiative o PI na tinabla ng mga senador. Makipagpulong si Escudero kay House Speaker Martin Romualdez sa susunod na linggo. Una sa lahat, ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan na maanghang na salita dahil kahit naman hindi kami nagkakasundo sa isa o tatlo o maraming bagay, hindi rason yun para maghugas kami ng maduming damit ika nga sa publiko at magsabihan ng kung anong salita na hindi parliamentary. Sa loob o sa labas ba ng plenaryo, hindi bagay sa mambabatas magsalita ng unparliamentary remarks. Doon muna siguro kami magsisimula bago namin pag-usapan yung ibang mga bagay pa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Adpas. Itogon Police, mayroon ng lead at person of interest sa 5 suspect na humold up sa isang gold trader sa Itogon, Benguet. Detalye mula kay Romy Gonzales. Romy. Meron ng sinusundang lead at person of interest ang Itogon Municipal Police Station sa 5 suspect na humold up at tumangay sa abot 4.2 milyong piso ang halaga ng ginto at pero sa isang gold trader sa Itogon, Benguet. Ayon sa hepe ng Itogon Municipal Police Station, meron ang mga person of interest ay nakatransaksyon umano ng biktima bago nangyari ang insidente. Gayman, hindi muna pinangalanan ang mga ito habang patuloy ang investigasyon at verifikasyon sa naturang kaso. Samantala, tagumpay na nabawi ng pulisya sa Sitio Maligaya, Poblasyon Itogon, ang 2 motorsiklo na ginamit na getaway vehicle ng mga suspect. Sa tulong ito ng mga residente at miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team. Nakipag-ugnayan na ang Itogon NPS sa LTO para alamin ang nagmamay-ari sa 2 motorsiklo. Matatandaan na pinasok ng 5 armadong kalalakihan ang bahay ni Sharon Nabuye Popok noong linggo ng gabi sa First Gate Uka, Itogon, Benguet. Tinangay nila ang 1 kilo ng ginto na nagkakalaga ng 3.6 milyong piso at 600,000 pisong cash.
mula sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat RH41, Romy Gonzales. Pinalma na infectious disease expert si Dr. Rogin Solante ang publiko sa bagong flirt variant ng COVID-19. Ayon kay Solante, mababa lamang ang panganib dito sa public health at hindi ito tulad ng Delta o Alpha variants na mas mataas ang risk para sa hospitalization. Pero maaari pa rin umanong madali ng flirt maging ang mga normal na individual dahil hindi na masyadong nagbibigay proteksyon ng mga bakuna. Sinabi ni Solante na may reformulated vaccines na kayang targetin ng mga bagong variant pero hindi pa available ang mga ito sa Pilipinas. Nakakalungkot lang dahil because of the mutations, itong mga bagong variant, hindi na tayo protektado doon sa unang mga bakuna natin ang mga nakukuha, no? And in fact, may mga reformulated vaccines na, mga updated COVID vaccines, kaya lang hindi available yan dito sa Pilipinas. Pero kung pag-usapan natin ang bakuna ngayon, talagang tayo lahat ay vulnerable na. At kaya dito natin sasabihin, no, sa publiko na talagang mag-ingat tayo at magmatsyag sa mga sintomas natin dahil pwede tayo mag-severe, especially do sa mga matatanda, even if you are vaccinated. Oras sa tindahan ni Aling Nelia, 5:23 na ho ng umaga, magbabalik tayo makalipas ang ilan pang mga paalala. Champion RH Maganda Umaga Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Magandang Umaga Pilipinas, isang lalaki raw na walang piyansa, yung kanyang kasong murder sa bayan ng Indang, Cavite, arestado. RH27 Noche kaka sa detalye. Noche. Edel, hibas arrest na sa kulungan ang most wanted person ng Police Region 4A sa kasong murder. Sa pinigting na Police Intelligence-Driven Operation na tiklo ang suspect na si alias Carlos. Si alias Carlos ay pinisasan sa bisa ng warrant of arrest sa barangay Mataas na Lupa sa Indang, Cavite. Trial Court Branch 15 na walang inilaang piyansa. Pinasalamatan naman ni Police Colonel Eleuterio Ricardo Jr. ang Cavite PPO sa patuloy na pagtugis sa mga wanted sa bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. Wala ka na lang sa Pilipinas. Sa possibility na tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Tiniyak ni Senate President Jesus Escudero na hindi magiging rubber stamp ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senado sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayon kay Escudero, wala silang planong mangyari ang naturang agam-agam at mananatiling last bastion of democracy ang hanay ng Senado. Hindi na umano niya ito pinapansin at pinalalampas na lamang ang mga isyu dahil posibleng bugso lamang ito ng damdamin dahil sa biglaang pagbalasa sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Dagdag pa ng Senate President, hindi nila pag-aaksayahan ang panahon ng mga priority measure man na nakikita nilang hindi rin papasa sa Senado. Ayon kay Senator Cheese, sapat na ang 14 na taon niyang karanasan bilang isang mambabatas para matukoy kung makalulusot ba o hindi ang isang panukalang batas. Lalaking wanted sa kasong 5 counts of acts of lasciviousness. Huli ng Valenzuela Police. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Tama, Idel, hindi na nahirapan ang kagawad ng Valenzuela Police ang sa lalaking top 9 most wanted person sa lungsod. Makarang mamata nito mismo malapit sa Station 4 sa Balita, Valenzuela. Mabilis na pumilo sa intelligence team at ang magpositibo nga ito sa informasyon ay agad itong pinamput at pinusasan. Ayon kay Police Colonel Alan Umipig, ang suspect na si alias J ay matagal naman ang pinaghahanap dahil sa mga sinampang reklamo ng mga biktima. Base sa natanggap na reklamo ng PNP, meron itong nakabinbing kasong paglabag sa 5 counts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 sa ilalim ng Section 5 of Republic Act 7610. Inanyahan ng Valenzuela Police ang mga naging biktima na lumutang at punalaban sa kanilang impilan upang maituro at maidiin ang suspect sa kasong kinakasakutan. Mula pa rin sa karana sa Pilipinas, DZRH ako siya, RH23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maganda umaga, Pilipinas! Ilang araw matapos maupo bilang bagong Senate President si Senator Chis Escudero, sinimulan ng Senado ang pagbalasa sa committee chairmanship sa Senado. Sa plenary session na pinangunahan ni SP Chis, nahalal sa kanilang bagong komite ang mga senador, kung saan si dating Senate President Juan Miguel Zubiri ang mamumuno sa Economic Affairs Panel, Senator Sonny Angara sa Justice Committee on Human Rights, Senator Nancy Binay sa Committee on Sustainable Goals, Senator Pia Cayetano sa Committee on Energy, Senator J.V. Ejercito sa Committee on Local Government, Senator Lito Lapid sa Committee on Tourism, Senator Amy Marcos sa Urban Planning, Housing and Resettlement, Senate Majority Leader Francis Tolentino sa Ethics and Privileges Committee, Committee on Public Affairs Senator Raffy Tulfo, Senator Joel Villanueva sa Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, at Senator Mark Villar sa Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Samantala, si Senador Alan Peter Cayetano na napili bilang chair ng Committee on Accounts, namumuno din sa Committee on Trade and Industry at Committee on Higher Technical and Vocational Education. Nauna rito na-elect si Senator Jinggoy Estrada bilang Senate Pro Tempore nitong Lunes. Ayon kay Escudero, magpapatuloy pa ang organizational process hanggang sa may talaga ang mga mamumuno sa 45 committees sa 24 na senador. 7 sa 10 Pilipino dumaranas ng mga problema sa ngipin. Parang ako ngayon. Ito ang sinabi ng Senador Bongo bilang chairperson ng pagdinig ng Senate Health Committee. Pero sa kabila nito, ipinunto ni Go na nanatiling pahirapan ang pagkuha ng dental services, lalo na sa mga mahihirap sa kabila ng sapat na pondong inilaan para sa programang Medical Assistance for Indigent Patient na pinangingasiwaan ng Department of Health. Ang MAIP ay isang mahalagang programa na idinisenyo upang magbigay ng tulong pinansyal sa mga pasyenteng hindi kayang bayaran ng mga kinakailangang medical treatment. Binigyang diin ng senador na maraming mahirap na Pilipinong hindi makabayad para sa mga serbisyo sa ngipin at ang kawalan ng access na ito'y lubang nakaapekto sa kanilang kalidad ng buhay. Kinastyon ni Go kung bakit hindi maaaring isama ang dental care kabilang ang pagbibigay ng mga postiso bilang bahagi ng mga serbisyo medikal mula sa pamahalaan. Oo nga. Isa itong critical na issue, sabi ng senador, dahil habang ang mas mayamang individual ay may paraan para magpangalaga ng kanilang mga ngipin, naiwan naman daw sa mahirap na walang anumang access sa mahalagang serbisyong ito. Agoy, nanawagan ng senador na pag-uwi ng mga regulasyon kung saan kabilang ang affordable na postiso sa medical assistance program na bibigyan pondo ngayong taon. O diba? Problema sa ngipin. Sagot daw kayo ni Senator BG. 5:46 ng umaga. Number 1. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Actually, meron na tayong winner. Kasama na ni Sherwin Alfaro ang ating maswerteng winner dyan sa Taft Avenue, tapat ng De La Salle University. Sherwin, magandang umaga. Edwin, sino ba namang maniniwala na Taft Avenue to gantong umaga? Wow! Napakaliwala. Ano yan, ECQ? Parang ECQ, walang katao-tao. Konti lang yung dumadaan pang sasakyan. Umaga to dito sa may harap ng De La Salle University sa may Taft Avenue. At unang-unang nagpatigit ng DZRH sticker, itong Grab na sasakyan, kulay gray na Toyota. Magandang sa DZRH sa kanyang sasakyan, no? Wow! YouTube? DZRH YouTube? Sa kanyang screen. Sa kanyang sikot? Nanonood. Kausapin na natin itong ating winner. Magandang umaga po. Kuya, pangalan mo? Roderick Camacho po. Kuya Roderick, palagi ka nakasunin sa DZRH. Opo, parati po, araw-araw. At na-tempuan mo, asa ka kanina nung in-announce si Edil yung location? Nasa hospital po ng Manila. Sa may Calao nung marinig mo, tapos dumiretso ka na rito. Ito po ako, umikot po agad ako. Nauna kayo kasi may sumunod sa kanyang taxi. Yung taxi,
nanalo na noong nakaraan, pero umaasa pa rin mananalo ngayong umaga. Pero ito, brand new winner. Salamat po, Idol Edniel. Idol Edniel, maraming salamat daw dahil paborito mo si Edniel Parosa at nakikinig ka sa DZRH tuwing umaga ng 1,000 pesos. Salamat po, maraming salamat po. At syempre, dahil gwapo ka na, lalo ka namin pagwagwapuhin gamit ang DZRH t-shirt. Salamat po, maraming salamat po. At meron ka pang grocery bag mula sa DZRH. Maraming salamat, Idol Edniel. First time niya, Edniel. Wag sa akin sa MBC. Ano sabi mo? Kuya, wag sa akin magpasalamat sa Manila Broadcasting Company at sa DZRH. Maraming salamat din sa inyo bilang aming tagapakinig. Sir, salamat po. Parati po kayo napapanood. Kayo po parati pumapalit kay Sir Sir Angelo. Lagi napaparod the reliever. Maraming salamat, Kuyang. Thank you po. Ayun. Thank you, Sherwin. Kaya naman, baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Max Malakas promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Kasama natin si Sherwin Alfaro dyan sa Taft Avenue sa lungsod ng Maynila. Magandang umaga, Pilipinas! Isang endangered na lahi ng unggoy na-rescue ng DNR sa Sampaloc, Maynila. Balita mula kay Val Gonzalez, RH5. Val. Kuya Edniel, nasa gip ng mga tauhan ng DNR Metropolitan Environmental Office North ang isang long-tailed macaque na iligal na ilaalagaan ng isang residente sa barangay 472 sa Sampaloc sa lungsod ng Maynila. Ayon sa DNR, ang unggoy na 4 na taong inaalagaan ng residente ay natukoy ng mga otoridad dahil isinuko ito sa mga kawani ng MEO West Environmental Team dahil sa kakulangan ng mga wastong dokumento at permit. Sa ilalim ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001 mahaharap sa kasong kriminal na may kaakibat na pagkakakulong ang sino mang nag-aalaga ng mga deklaradong nanganganib maupos na hayop kung walang kaukulang permit. Dahil dito panawagan ng DNR sa publiko na agad ipagbigay alam ang anumang insidenteng may kaugnayan sa wildlife sa kanilang komunidad upang agaran itong maaksyonan. Para sa Pilipinas, DZRH ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Sinabi naman ni Speaker Romualdez na ang pagsuporta sa mga nagnenegosyo ay nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan, pribadong sektor at iba pang programang layunin ng palakasin ang paglago ng ekonomiya at pagnenegosyo. Tatanggap din ng tig 3,000 pesos ang may mga kabuang 5,000 na benepisyaryo sa Tawi-Tawi mula sa AIX program ng DSWD. Gayom din ang pamahagi ng tig 7 kilong bigas nagaganapin sa may DepEd Culture and Sports Complex sa May 24. Kabilang din sa inisyatibo ng nasabing tanggapan ang Isip for the Youth sa pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan upang bigyang tulong ang mga may hirap na mag-aaral na ipagpatuloy ang kanilang mga pag-aaral. Uy, sa ating showbiz balita, Nora Honor di natuloy sa pag-celebrate ng kanyang kaarawan sa Cannes International Film Festival. Balita mula kay Tita Gorgie Rula. Tito Gorgie. Tahimik at simple lang ang selebrasyon sa 71st birthday ng original superstar at national artist for film na si Miss Nora Honor. Sa bahay lang ito at dinalaw ng mga malalapit niyang kaibigan. Ang nakita lang namin sa social media ay ang pagdalaw ng singer at businesswoman na si Emma Cordero sa kanyang tahanan. Sa pagkakaalam namin ay gagawaran si Ate Guy ni Emma ng isang parangal sa Japan. Pero wala pa kaming nakuhang detalye tungkol dito. Sa mga anak naman ni Nora, si Lotlot lamang ang nakita namin nag-post sa social media ng pagbati sa kanilang ina. Pero ang maganda lang dito ay ipalalabas sa ginaganap ngayon ng 77th Cannes International Film Festival sa France ang pelikula niyang Bona. Nasa Cannes Classics ito na kung saan ay binigyan ng pagpapahalaga ang obra ng national artist ding si Lino Brocka. Nang hinaya nga si Nora Honor na hindi siya nakadalo sa naturang International Film Fest dahil sa hindi ito pinayagan ng kanyang doktor. Pero nagpapasalamat pa rin si Nora sa
pag-restore nitong pelikula at sa mga taong naging bahagi ng naturang pelikula. Nagpasalamat din siya sa mga loyal fans at supporters na patuloy pa rin sumusuporta sa kanya. At pati sa mga entertainment press at vloggers ay nagpasalamat din si Nora Aunor. At bahagi ng mensaheng ipinarating ni Nora tungkol sa pelikula niyang Bona, ang sabi nito, huwag lamang po sanang tumaya sa mga tumatabo sa takilya. Higit sa lahat, kailangan po nating magtulungan tumaya sa mga bagong talents, pakinggan ang iba pang kwento, ang mga kwentong katulad ng Bona. End of quote. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat Tito Gorgie. Miss Universe Philippines 2024. Nagkaroon nga ba ng lutuan? Back-to-back showbiz news. Hatid naman ni Tita Morley Alinio this time. March 47, Tita Morley, good morning. Gising na ang showbiz sa rampa na Pilipinas. And the winner is... Naku! Chelsea Manalo ng Bulacan. Siya ang kinuranahan bilang bagong Miss Universe Philippines. Nakakaloka, as in nakababaliw. Nawindang ang mga taga-Iloilo dahil inaasahan ng marami na si Alexi May Brooks ang mananalo. Kaso ang problema, hindi siya nakapasok sa Magic 5. At maging ang pambato ng Quezon Province na si Maria Atisa Manalo ay hindi rin niya nasungkit yung pinakamataas na korona bilang Miss Universe Philippines. Anong nangyari? Nagkaroon ba ng lutuan? Nagkaroon ba ng dayaan? Ito ngayon ang patuloy na pag-uusapan, hindi lang sa showbiz world, maging saan mang panig ng Pilipinas ngayon dahil hindi payag yung mga tao. Parang sa tingin nila, talaga namang nagkaroon ng cooking oil. Nagkaroon ng cooking oil, oh. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Marley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babo! Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Hoy, meron na tayong bagyong Aghon. Ang kauna-unahang bagyo ngayon 2024. Ayon sa DOST Pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa Eastern Samar, Siargao, Dinagat Islands, maging sa Bukas Grande Island. Thank you Lord sa ulan. Pero sana huwag namang lumatay itong bagyo sa ating mga kababayan dyan sa Visayas at Mindanao. Susunod na ho, programang 2x2 with Jerry Bahat, Anthony Taberna, minus kong Angel Palmones. Ako po si Edniel Parrosa. Oras, 1 minuto bago mag-alas 6 ng umaga.